Ayan mga idol, so welcome back dito no sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook page. So ngayon mga idol, sa video na to mga idol, sasagutin ko lamang po no yung mga katanungan at yung mga nakikita ko mga idol no sa mga post. Kasi mayroon nagtanong doon mga idol, pagdating daw po ba sa report, ano ba yung tamang headings? Ano ba yung uunahin sa headings? Yung client or yung security agency natin. So ngayon mga idol, gagawa po tayo no, ng sample ng report at ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung tama or yung dapat unahin pagdating sa headings. Ayun mga idol, so kung makita natin dito mga idol, no, ito na po yung sample ng report po natin. No? So nakita natin dito, meron ng headings sa taas, yung addressee kung kanino natin ipapadala, tapos yung nag-graph natin na report. Tapos, yung prepared by dito sa ilalim. So, kanina mga idol, yung subject natin, ano ba talaga yung dapat unahin or yung pinakamataas pagdating sa headings. So, yung mga idol, pakita natin dito. Ayan. So, kung makita nyo dyan mga idol, yung sa headings natin, ito yun, no? CHAD Informative Security Agency. Ibig sabihin dito sa headings ko mga idol, ito yung security agency natin. Doon natin in-address sa security agency natin. So yung pangalawa dito, itong International Capital Office Security Detachment, ito po yung client. Ayan. So malinaw po yung mga idol, no? Tapos itong pangatlo, ito yung address ng client. So ang tanong, bakit yung nasa taas security agency? Kasi po mga idol, ang sagot dyan, ang report kasi natin naka-address para kay security agency. Ayan. Kasi dito nakalagay dito, kung makita dito sa address natin, kay detachment commander. Ibig sabihin, kay agency dapat yung headings natin. Pero kung nakapur yan dito sa client, kung naka-client yan, kunyari kay security manager, no, yung kliyente natin, ang dapat yung headings natin, balik tayo. So yung dapat ito, yung nasa taas, yung client ito. Ito dapat. Ayan. I hope na malinaw yun mga idol, no, na ibig sabihin kapag yung report natin in-address natin kay kliyente, yung sa taas ng headings natin si client. Pero kung kay security agency, katulad niya kay detachment commander or doon sa operation natin sa agency, yung nasa taas dapat agency natin. Ayan. So I hope na malinaw po mga idol, no. So dito mga idol, itong sample pala natin na green up, no, lakihan lang natin. Ayan. So yan na, kompleto to mga idol, no, yung sample ng report natin ngayon. Ang ginawa natin is information report. Ayan. So sa baba ng video mga idol, no, sa comment section or sa description itong video, ilagay ko tong sample na to mga idol para kapag gusto nyong gamitin or gawing format para makakuha kayo ng idea, tingnan nyo lang mga idol, no, pwede nyong kuha na ng idea to para dun sa mga baguhan or yung gusto matuto, gusto mag-refresh. Disclaimer lang po, no, hindi ito related, no, sa client ko. Kumbaga katang isip lang tong scenario na to at yung report na to. So wala kayong makikita dito na related sa agency ko or dun sa kliyente ko. So dito mga idol, ilagay natin dito palagi, no, for your information and future reference. Tapos prepared by. So tayo to, yung guard on duty. So nalagay lang natin dito is J1 de la Cruz. Ayan. So ito yung complete na create natin na report. So linawin ko lang mga idol, no, tayo yung mga security, kanya-kanya tayo ng diskarte sa pag-graph ng report. Pero dapat ma-aim natin, no, yung detailed ng report. So nandun dapat yung 6 element, which is yung 5W in 1H. Yung what, when, where, why, who, and how. So ito mga idol, kompleto na po yan. Andyan lahat yan. So ilalagay ko tong sample na to doon sa description. Tingnan nyo na lang. So I hope makatulong ito sa future report ninyo mga idol, no. Ayun mga idol, so I hope, no, na may natutunan kayo at nag-enjoy kayo dito sa ating video. So kung gusto mo pa ng ganitong mga video mga idol, huwag mo po kalimutan, no, na i-follow yung ating Facebook page at i-subscribe yung ating YouTube channel. Alright, so that's all for today's video mga idol. See you in my next video.